Tumigil si Damian at ang oras na tila nagmamadaling dumiretso tulad ng isang walang tigil na tren ng mga business meeting at financial report ay biglang naging isang siksik at tumutunog na punto. Ang hangin sa hallway ay amoy kemikal na kalinisan at osono pagkatapos ng paglilinis. Sa harap niya, nakaluhod, hawak ang isang basahan, ay isang babae na naka-gray na uniforme. Maputla ang kanyang mukha. May mga anino ng pagkapagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa kanyang leeg, sa isang simpleng madilim na kordon, ay bahagyang kumikinang ang isang maliit na silver na susi. Yun na nga, yung susi. Ang susi na kanyang binili sa souvenir shop sa istasyon, nagpadala sa panghihikayat ng kanyang 3 taong gulang na masayahing anak. Ang susi na naging huling nasasalat na alaala bago ang kanyang mundo ay nabasag sa libu-libong yelo. Nadama ng lalaki na nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Humakbang siya pasulong at gulat na itinaas ng babae ang kanyang ulo, inilalayo ang balde ng tubig. Mag-ingat, madulas dito. Sandali lang. Mahina ang kanyang boses, halos pabulong. Ngunit hindi nakinig si Damian. Tinitigan niya ang kanyang mga mata. Malalaki, kulay ng kulog na langit, at sa itaas ng kanyang labi, isang maliit na nunal, eksaktong kopya ng kanyang sarili. Hindi maaari. Hindi ito maaaring mangyari. Ano? Ano ang pangalan mo? Paos ang kanyang boses, naging garalgal na bulong. Alisa, sagot niya, naliliit sa kanyang mapanuri at halos baliw na tingin. Alisa. At hindi yung Juliana na nawala sa kanya 26 na taon na ang nakalipas. Ngunit ang mukhang ito, ang mga matang ito, ang susing ito, ang malamig na bukang liwayway ng Oktubre ay tumutusok sa lungsod ng libu-libong yelo. Binalot ni Alisa ang kanyang sarili sa isang lumang jacket, naglalakad sa mga walang taong lansangan ng industrial zone patungo sa isang malaking gusali kung saan niya gugugol ang susunod na 2 oras, nagbubura ng mga bakas ng matagumpay na buhay ng iba. Bawat hakbang ay sumasakit sa kanyang mga paa, ngunit iniisip lamang niya si Kira, ang kanyang 10 taong gulang na anak, ang kanyang ilaw, ang kanyang angkla sa maalong dagat ng kawalan ng pag-asa. Para kay Kira, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pagkakataon sa edukasyon na hindi kailanman magkakaroon si Alisa, handa siyang gumapang sa kanyang mga tuhod na may basahan kahit na buong araw. Lumaki siya sa mga pader ng ampunan at ang tanging yaman, ang tanging ugnayan na nag-uugnay sa kanya sa malabo at halos nabura na nakaraan ay ang silver na susi na ito. Sinabi ng mga tagapag-alaga na natagpuan ito sa kanyang leeg nang ang 3 taong gulang na batang babae na nanginginig sa takot ay natagpuan sa istasyon ng tren. Sino siya? Saan siya nanggaling? Ang kanyang alaala ay naglalaman lamang ng mga pira-piraso, ang dagundong ng mga tren, ang malamig na hagdanan, at ang pakiramdam ng walang hanggang gutom. At ang susing ito, may nagbigay nito sa kanya. Ibig sabihin, may nagmahal sa kanya noon. Ang ideyang ito ay nagpainit sa kanya sa pinakamadilim na gabi. Pagkatapos ay dumating ang kabataan, ang ilusyon ng kalayaan at si Roman. Maliwanag, tulad ng isang flash ng magnesium, napapaligiran ng mga tagahanga. Tila siya ay isang prinsipe mula sa ibang engkantada na buhay. Sumugod siya sa kanyang bagong tirahan. Pinuno ito ng tawanan, musika, at amoy ng mamahaling sigarilyo. Si Elisa, na hindi nakaranas ng pag-ibig o lambing, ay nalunod sa kanyang atensyon. Hindi napapansin na para sa kanya, siya ay isang maginhawang lugar lamang na malayo sa kontrol ng kanyang mga magulang. At pagkatapos ay mayroong 2 linya sa test at ang kanyang mahina at umaasang balita. Problema?
Ibinaba ni Roman ang kanyang beer at tiningnan siya na para bang sinabi niya na may tumutulong tubo. Ang anumang problema ay maaaring malutas. Makakahanap ako ng pera. May isang magandang klinika. Lilinisin nila ang lahat. Sa sandaling iyon, ang kanyang magandang mukha ay bumaluktot at nakita ni Alisa sa harap niya hindi isang prinsipe, kundi isang mahina at takot na makasarili. Hindi ito problema, bulong niya. Nararamdaman ng bakal na determinasyon na umuusbong sa loob niya. Anak ko ito. Mabilis ang kanyang pagtakas. Nag-impake lang siya ng kanyang mga gamit at nawala. Nag-iwan ng isang vacuum at katahimikan. At pagkatapos ay ipinanganak si Kira. At ang katahimikang ito ay napuno ng kahulugan, pag-ibig at walang katapusang responsibilidad. Nakaupo si Damian sa kanyang malaking opisina sa itaas na palapag, ngunit hindi nakikita ang mga graph ng paglago ng kita o ang panorama ng gumigising na lungsod. Nakita lamang niya ang isang kristal na piraso ng alaala. Isang maaraw na araw ng Mayo, ang pagmamadali ng istasyon at ang tawanan ng kanyang maliit na si Juliana na masayang kinakaway sa harap ng kanyang ilong ang isang bagong susi na kwintas. Naalala niya na tinakpan niya ng kanyang jacket ang kanyang natutulog na anak na babae sa tren at lumabas sa vestibule ng ilang minuto. Mga nakamamatay na minuto. Isang biglaang suntok sa likod ng ulo. Matinding sakit. Ang kaguluhan ng isang maikli at marahas na away sa tatlong mga kriminal. Ang dagundong ng mga gulong. Ang lasa ng dugo sa kanyang mga ngipin. At ang huling bagay na naalala niya bago siya itinapon sa tren sa buong bilis ay ang paglipad sa madilim na kawalan. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng himala. Ngunit nang magising siya sa ospital, nawasak ang kanyang mundo. Nawala si Juliana. Walang bakas. Mga paghahanap, pulisya, mga voluntaryo, lahat ay walang kabuluhan. Ang kanyang asawang si Katya ay hindi nakayanan at umalis, dinala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Mga tao ng kawalan ng pag-asa, alkoholikong ulap, pagbagsak sa pinakaibaba, at pagkatapos, kaligtasan. Isang hindi sinasadyang pagtatagpo sa isang grupo ng mga bata mula sa isang bahay ampunan. Ang kanilang seryoso at hindi pambatang mga mata ay nagpabangon sa kanya. Napagtanto niya na kung hindi niya mailigtas ang kanyang anak na babae, maaari niyang tulungan ng iba. Nagtayo siya ng isang imperyo mula sa simula. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa kapangyarihan. Kapangyarihang tumulong, magprotekta, at magbigay ng pag-asa sa mga nawalan nito. Pinakasalan niya si Elina, isang magandang babae na may parehong mabuting puso. Sila ay nagkaroon ng mga anak na sina Leo at Sonia. Masaya siya, ngunit ang kanyang kaligayahan ay palaging may mapait na lasa ng pagkakasala at isang sugat na hindi naghihilom. Araw-araw siyang nabubuhay na may isang itim na butas sa kanyang puso kung saan naroon ang kanyang Juliana. Gusto kong magpa-DNA test. Nanginginig ang boses ni Damian. Nakaupo siya sa harap ni Alisa sa kanyang opisina at ang lahat ng kanyang fasad na itinayo sa mga nakaraang taon bilang isang hindi matitinag na negosyante ay nagkawatak-watak. Isang malamig na paninikip ang sumakal sa loob ni Alisa. Lumiit ang mundo sa opisina sa boses ng isang estranghero na bumibigkas ng mga salita na maaaring tuluyang sirain siya o buhayin siya. Buong buhay niyang pinangarap na makita ang kanyang mga kamag-anak, ngunit natakot siyang malaman na sila ay mga marginal na tao na nag-abandona sa kanya. At ngayon, ang makapangyarihan at mayamang lalaking ito na may mga mata na puno ng hindi matiis na sakit ay nagsasabing siya ang kanyang ama. Ang resulta ng test ay hindi lamang isang kumpirmasyon. Ito ay naging isang hatol, ang susi na nagbukas ng nakasarang pinto
sa kanyang nakaraan. Ang pagtatagpo sa kanyang ina, si Katya, ay parang panaginip. Mga yakap, luha, pagkilala sa isang subconscious cellular level. Tila ang sakit ng 26 na taon ng paghihiwalay ay natunaw sa mga luhang ito. Pumalikwas ang buhay ni Alisa mula sa industrial zone ay lumipat siya sa isang mundo kung saan siya hinihintay, kung saan siya minamahal. Pumasok siya sa unibersidad na hindi niya pinangarap. Hindi lamang nagkaroon ng lolo at lola si Kira, kundi pati na rin ang isang tiyo at tiyahin, isang malaking bahay at maingay na hapunan ng pamilya. Isang gabi, nakatayo si Damian sa terrace ng kanyang bahay at pinapanood si Alisa at Kira na nagtatawanan habang nakikipaglaro kina Leo at Sonia sa damuhan. Lumapit ang kanyang asawang si Elina at tahimik siyang niyakap. "Natakot ka na. Baka nagkataon lang," tanong niya ng mahina, "na nag-apply siya sa kumpanya mo, na napansin mo ang kwintas na iyon. Parang himala na natatakot akong paniwalaan hanggang sa huli," pag-amin niya. Hindi ito himala, ngumiti si Elina, tinitingnan siya ng mga mata na puno ng pag-ibig. Ito ay tadhana. Minsan, para mahanap ang nawawalang susi, kailangan mo lang hintayin na hanapin nito ang iyong pinto. Kung nagustuhan mo ang kwento, paki-like, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng iyong komento. Napakahalaga nito sa amin.